Bawal pong pumalakpak, pakiusap po. Maraming salamat. Your Honor, na Councilor natanggalan Yan, Ibay, bago ka magsalita, hintayin niyo munang i-recognize ko kayo. apologies, Your Honor. At nararamdaman ko po, inuulit ko, yung bigat sa loob niya, sa bigat ng kanyang dibdib, kung bakit siya nagsasalita at nagpapahayag ngayong hapon na ito. Napapansin ko, mukhang maraming mga sangguniang kabataan sa taas. At ang iba'y mga empleyado dito sa... Bawal pong pumalakpak, pakiusap po. Maraming salamat. At ang iba, o hindi man, ay karamihan, ay mga nagtatrabaho sa opisina mo bilang sangguniang kabataan. Ang ibig mo bang sabihin at itong mga ito, kaya sila nandito ngayon ay dahil bunsod ng pagkatanggal ng iyong komite, nakikita ko po sila sa sampalok ng iba at nagbababa ng mga serbisyo ng sangguniang kabataan. Ibig sabihin, tuloy po yung kanilang trabaho na bahagi ng iyong mandato, pero dahil sa pagkatanggal ng iyong komite, ay wala na silang sahod. Ganun po ba yun? Councilor Yan, Ibay. Yes po, Your Honor. Yes, Mr. Villanueva. As much as I was shocked po na natanggalan po ako ng committee, last Tuesday ko lang po nalaman na natanggalan po ako ng committee dahil po isa po sa aking staff po sa SK Federation ay bumaba po kay Sir Jonathan at doon rin po nalaman na hindi na nga daw po i-release yung payroll po nila. So, doon ko po nalaman na natanggalan ako ng committee, hindi po dahil sa nag-session po kayo at yun nga po, nag-reorganize. Nalaman ko po mismo sa staff ko na ako nga po ay natanggalan po ng committee. Councilor JTB Villanueva. Nakakalungkot po ito at nakakapanghina talaga, no? Sapagkat nakikita ko po yung mga staff ni Konsyal Yan, napakasipag, nagbababa at natutuwa ko at nakakatulong sa ating lungsod upang maramdaman ang serbisyo sa lungsod ng Maynila. Yung pala ay may trabaho sila pero wala na silang makukuhang sahod o allowance. Kung kaya't kayo ay nagpahayag ngayon sa pagtutol ng pagkatanggal ng inyong komite, hindi dahil ipinaglalaban ninyo lang yung pag-retain ng inyong komite, kung hindi ipinaglalaban din ninyo ang sinasabi ng ating Pangulo ng Pilipinas na dapat ay magkaroon ng mga trabaho ang bawat Pilipino. Subalit dito sa ating lungsod ay mukhang natanggalan at nabawasan pa. Ang pinupunto nyo kanina ay tungkol sa Republic Act na inyong binanggit. At if I may, Your Honor, dito sa amendments natin, sa rule, sa internal rules, binabanggit dito, any portion of this internal rules of procedure of this council, except those which are prescribed by or based on a statutory law or any other higher authority, kagaya ng Republic Act na inyo binanggit, ay hindi pwedeng amyendahan. At ako'y naging bahagi ng dinesisyonan ng council na ito, ang paglalagay ng komite ninyo, sapagkat naniniwala ang bawat isa noon na dapat ibigay sa iyo ang committee ito dahil ito ang binamandato at upang magkaroon ng tamang representasyon. Ang ipinagtataka lang ng inyong lingkod, ganun din ang nagpayag ng personal and collective privilege. At laging sinasabi natin dito ng nakaraang mga sesyon na wala munang politikahan. Baka ang nangyari sa pagkatanggal ng iyong komite ay bahagi ng politikahan na umiiral ngayon dito sa konsehong ito. Taliwas yata ito sa panawagan ng ating namumuno, ang ating tagapangulo, ng ating punong mayorya, na sa kanila natin naririnig madalas na wala munang politikahan. Pero nagtaka lang ako dahil sila mismo ang nagsulong na magkaroon tayo ng komite para sa iyo. Tapos dahil sa nangyayaring ito, nung nakaraang sesyon, nung tayo wala na sa loob ng konsehong ito, ay biglang tinanggal ang ibinigay nila sa iyo nung nakaraang mga sesyon. Kaya yun lang po, Ginoong Tagapangulo, ako'y sumasama sa inihayag ng ating Sangguniang Kabataan President at nakikisa
sa kanyang layunin na dapat hindi tanggalin yung karapat-dapat na komite para sa sangguniang kabataan. Maraming salamat. Your Honor, Thank you. Your Honor, Councilor Elmer Par. maraming salamat po, Your Honor. Ako po ay humingi ng permiso para mag-interpolate din po sa ating konsehala mula po sa ikalimang distrito. Go ahead, Your Honor. Councilor Elmer Par. Ako po ay lubos na nalulungkot dahil sa pagkakaalam ko po ang Republic Act Isang question lang. 10742 ay ang pagtatalaga sa hanay ng SK Fed bilang committee chairperson ng Youth and Sports Development. Sabi nga po ni Konsyala Yanyan, kung sa kanya nagawa, paano pa po sa mga ordinaryong SK chairman. At hindi ko lang din po alam kung tama po ang aking kalituhan na naman dahil sa pagkakaalam ko po ang mere ordinance o resolution ay hindi po pwedeng tabunan ang nasyonal na batas. Ang LGU po o ang Local Government Unit sa pagkakaintindi ko ay kailangang sumusunod sa batas po ng nasyonal. At ako po ay may agam-agam at nangangamba na baka ang pangyayaring ito ay may uwi o maging katumbas ay grave abuse of discretion. Kaya at matanong ko lang din po ang ating SK Fed, ikaw ba ay na-notify o na binigyang kaalaman sa pagtatanggal ng iyong committee? Hindi po ako naabesuhan, Your Honor, na Councilor natanggalan ako. Yanyan Ibay. Bago ka magsalita, hintayin niyo munang i-recognize ko kayo. Apologies, Your Honor. Councilor Yanyan Ibay is recognized. Hindi po ako naabesuhan na natanggalan po ako ng committee. As mentioned a while ago po, nung August 1 po, nung nag-resign po ako sa majority, tinanong ko po si presiding officer kung mananatili po ba sa akin yung committee ko or masistrip away po sa akin ito. Ang sabi po niya, as long as nasa akin yung batas, sa akin po yung committee. Kaya't ako po ay nagulat nung nalaman ko last Tuesday lang po, August 13, na natanggalan po ako ng committee ko po. Councilor Elmer Par. Your Honor, ramdam na ramdam ko po ang ating SK President dahil ganyan din po ang aking naramdaman. Gulat na gulat din po ako na noong July 23 may session pala. Wala. Councilor Elmer Par, pwede po ba Ang pakidiretso niyo ibig po ko yung pong tanong? sabihin, Your Honor, ang lack of notification po ay lack of due process. Maraming salamat po. Maraming salamat. Your Honor, Councilor Irma Alfonso Huson is recognized. marami pong salamat. Ninanais ko lang po na ma-interpolate si kagalang-galang Ian Ibay. Yan, Ibay. Yan. Councilor Yanyan Ibay. Go ahead po, Doc Alfonso. Thank you. Councilor Irma Alfonso Huson. Your Honor, dalawa po ang ating sectoral representative dito sa 12th City Council. Isa, representing the barangay. Pangalawa, representing the youth. Since narinig ko kanina na natanggalan pala ng komite si Konsehal Ibay, saan ka na ngayon nakatayo, Konsehal Ibay? Ano na ang estado mo dito sa 12th City Council? Councilor Yanyan Ibay. To be honest with you, Dr. Alfonso, I'm not quite sure where I belong right now because when I resigned po from the majority, I insisted po that I be part of minority. Kaya lang po, ang tinatawag po sa akin ngayon ay independent daw po, one of which that I have never heard of. So, to be honest with you, I'm not quite sure where I stand right now in this city council. Councilor Irma Alfonso Huson. Thank you, Your Honor. Ito lamang po ay nagpapatunay na ang isang representante ng kabataan ay na-displace dito sa 12th City Council. It is not the wanting of all the members of this City Council, Your Honor.
It is just the wanting of several councilors, Your Honor. Sana po iayos na natin to, Your Honor. Let's stop all this because it's tiring. And really, yung taong bayan, nanonood sa atin lahat. Sana naman po, nasa sa inyo ang desisyon, Your Honor, being the presiding officer, Your Honor. Sana maayos na natin itong lahat. Marami pong salamat. Thank you. Ginoong Tagapangulo, napakahaba na po ng ating nagugol na oras na sabi na po lahat ng dapat sabihin. Katulad po ng akin nabanggit, hindi po ito ang tamang forum para po questionin ng internal rules, intramurals ng City Council, kundi po ang Korte for a declaratory relief. Muli po, aking Mr. Majo. Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ng inyong lingkod Mr. na Majo, aprubahan one last po. ang draft resolution number 8520 One last po, kapasyahan Mr. Majority na Floor Leader. nagpaparangal Mr. kay Majo, Ginoong Benedict Balagot para sa pagkapanalo sa World Championship of Performing Arts na ginanap sa Long Beach, California, USA noong ika-26 Hunyo hanggang ika-7 Mr. Hulyo Majority Floor 2024. I just like Meron to say pong thank you minumungkayan po. po ng mayorya na aprubahan po ang nasabing resolusyon. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Yan. Councilor Yanyan Ibay? Mr. Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, I don't know why you guys are cutting me off, but I would just like to say thank you for giving me the opportunity to freely speak my mind po. That's all that I was gonna do po, so I don't know why you guys were cutting me off po. But with regards to my own sentiments, I was just a bit baffled po by what Councilor Lacson said a while ago about me giving my own personal and collective privilege po. I'm just confused. Am I not allowed to speak freely in this session hall po? Am I not allowed to speak my mind po? I don't know why I was called out by Councilor Lacson on that one. But in conclusion po, the timing of the move is, I don't know if it's coincidental, but before I sit down po, I just like to leave the audience with a thought to ponder on. Ano sa tingin niyo po yung nangyayari po sa City Council na to? Is this reorganization a mere coincidence or is it something that's been orchestrated even before? Thank you po, Your Honor. Thank you. Ginoong Tagapangulo, tayo po'y nasa